Pag-uusapan po natin ngayong umagang ito, sa biyaya po niya, ay ang title po ay Siyang Umaasa sa Katapatan ng Panginoon. Okay? Ulitin po natin ha, Siyang umaasa sa katapatan ng Panginoon. Sabi po sa Panaghoy 3 verse 21 to 23, pero nanumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay ipinakikita niya ang kanyang habag, dakila ang katapatan ng Panginoon. Mapapansin niyo po dito, may isang taong nagsasabi nito. Yan po ay si Jeremiah. Okay? Ngayong mga panahong ito, hindi niyo po ba napapansin ang current situation natin dito sa atin, sa Pilipinas at sa buong mundo, na napakarami ng pagbabago? Diba? Imagine nyo, iba na po ang kalamidad ngayon kumpara sa dati. Napapansin niyo ba yon? O ako lang ang nakakapansin. Na ngayon, malimit, umaalburuto na ang Bulkan Taal. Mantalang nung panahon natin, pinapasyalan pa natin hanggang crater. Diba? Sino nakapunta na hanggang doon sa gitna ng Bulkan Taal? Wala. Iilan lang. Tingnan nyo, nung panahon na yun, napapasyalan pa yon. Ngayon, hindi na. Nag-iiba ang panahon. Nag-iiba ang sitwasyon. Ang mga kulog at kidlat ngayon, sino nakaranas nitong mga huling buong buwan natin ng August, tsaka July ba yun? Na grabe kalakas ang kulog at kidlat. Parang may kausap ka ako din eh. Amen. Di ba? Napansin niyo yun? Ibang klase. Naalala ko nga nung isang mga last month, kumidlat doon sa may bahay namin sa Tikiwan, nandun kami. Sobrang lakas. Hindi naman malapit sa amin, pero sobrang lakas. Abay, may nabasag na bubog sa bahay namin. Sabi ko, ba? Ay, sa tagal na ng panahon na kami namumuhay din sa barangay Tikiwan na are, hindi pa ako nakaranas ng gayong kalakas na kidlat. Sabi ko, parang nag-iiba na ang panahon ngayon. Tsaka ngayon, pag umulan, hindi na simpleng ulan. Sobrang daming ulan. Diga? Kahit pa anong gawin ng gobyerno natin na pag-aayos ng mga drainage and everything, pag umulan ngayon, talagang bumabaha. Iba't ibang klase ngayon. Anong meron? Ang sabi nga po, ito daw po ay dahil sa climate change. Dahil may pagbabago. Bakit ko po ikinukwento ito? Kasi ganun po ang nangyari sa buhay nila Jeremiah. Nung panahon na yon, merong isang matinding pangyayari sa buhay nila. Kaya naman itong si Jeremiah ay nakapagsalita dyan sa Ecclesiastes na ang sabi niya, nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko ang pag-ibig at ang awa ng Panginoon. Natapat ang Panginoon hanggang dulo. Yun ang sinasabi niya. Sabi ko, ano ba ang naranasan nila Jeremiah? Alam nyo, para rin palang tayo. Meron din silang matinding naranasan noon. Ang matindi sa kanila, naubos ang lahat ng kanilang mga, hindi lang ari-arian pati mga kalahi. Sa sobrang tindi ng gera na naranasan nila. Tayo naman, biyaya ni Lord, hindi naman tayo nakakaranas sa mga gerang ganyan. Pero mapapansin nyo lang sa mundo nating ito, kakaiba na ang nangyayari. Imagine nyo yung mga pinsalang na idudulot ng mga bagyo. Diba? Thankful tayo marahil kasi hindi tayo naaapektuhan. Diba? Sobrang salamat kay Lord. Pero na-imagine nyo ba yung mga taong napinsalaan? Nai-imagine nyo ba sila? Napapansin nyo ba pag nanonood kayo ng news na ang nagiging reaction natin sa news ay thank you Lord at hindi kami. Diba? Pero nai-imagine nyo ba yung sitwasyon nila? Nai-imagine nyo ba yung pagkakataon na may nawala silang ari-arian, may mga hanap buhay na nasira, may mga trabahong nawala, minsan nga may mga buhay pang nawala. Diba? Nakakalungkot. Nakakalungkot yung mga ganong sitwasyon. And imagine the situation of those people, saan sila kakapit? Di ba? Anong kanilang iisipin? Aasa na lang na naman sa gobyerno. Na alam naman natin na ang gobyerno natin, hindi naman kahit naman siguro anong perfect na government, hindi kayang i-provide ang lahat na kailangan ng isang tao. Di ba? What will happen to them? Kaya nga, buti na lamang. Merong pangyayari nung panahon noon. Sa panahon ni Jeremiah, na pwede nating paghugutan ng lakas.
Di ba? Na pwede nating pagbasihan ng pangyayari kung saan diyan tayo aasa sa nangyari sa buhay nila Jeremiah. Kaya naman sabi nga ni Jeremiah ulitin ko sa inyo, nanumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko ang pag-ibig at awa ng Panginoon na walang katapusan. Alam nyo, kung mabubuhay sa inyo yung salitang walang katapusan, ay nako, the whole your life will be a life free from stress. Whole your life will be a life free from anxiety. Dahil mabubuhay sa iyo na sinasabi sa iyo ni Lord, umasa ka sa katapatan ko at sinisigurado ko ayos ang buhay mo. Amen? Alam nyo, that is what God wants to tell us today. Okay? Si Jeremiah, naranasan niya ang faithfulness ng Diyos. Naranasan niya talaga ang faithfulness, ang katapatan ng Diyos. Ngayon, may mga pinaguhugutan na tayo. Sino dito ang dahil sa nagdaang pangyayari sa mga baboy natin ay alam mong ikaw ay naapektuhan? Taas ang kamay ng naapektuhan ng ASF. Wala? By praise God. Talagang walang umamin, nananampalataya. Lord, buhay pa, buhay pa. Yung baboy ko hindi pa nangingitim, ayos pa, ayos pa. Di ba? Talaga nananampalataya. Pero alam nyo, ang sabi po sa study, kasi bigla na lamang uling lumitaw yung ASF Alam nyo, sabi sa study, kaya daw po lumitaw yan ay dahil nung bagyong Karina. Dahil sa daming iniulan nung bagyong Karina, yung mga naibaon ng ASF noon pa, na hindi maganda ang pagkakabaon, ay bumalik ang virus. Yun daw ang dahilan. Kaya marami na naapektuhan na uli. Sabi ko, paano na ang mga taong naapektuhan talaga? Kanino aasa? Buti na lamang. Buti na lamang. Mga JA1D na hindi nagtaas ang kamay dahil alam niyang ang baboy niya kung nawala man ibabalik ni Lord. Di ba? Amen, amen. Amen. Yan. Tamo, sabi ko na marami nag-aalagang baboy din alam nyo, ang maganda kay Lord, tapat po siya. Ang sinasabi niya, umasa ka sa katapatan ko dahil sisiguraduhin ko, ibabalik ko ang lahat na nawala. Amen, amen. Ngayon, yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Ang pag-uusapan natin ay yung katapatan ni Lord. Tayo po kasi, sanay po tayo na ang pinag-uusapan ay yung katapatan natin kay Lord. Diba? Naisip niyo yun? Imagine yun? Kalimitan ang turo sa church ay ang ituturo sa atin ay dapat maging tapat tayo sa Panginoon. Dapat maging faithful tayo sa Panginoon. Pero hindi talaga natin masyadong nabibigyan ng pansin yung katuruan, which is maybe something new to us, ay yung si Lord tapat sa atin. Diba? Balik na rin naman natin ngayon. Alamin naman natin ano ba ang epekto ng katapatan ng Diyos sa buhay natin. Diba? Kaya nga pinamagatan ko po ito na siyang umaasa sa katapatan ng Panginoon. Ngayon, alamin po na natin ano ba po talaga ang definition ng tapat. Ano ba ang mga synonyms ng tapat? Ano sa tingin nyo? Sino ba ang mga tapat? Sila yung mga loyal. Di ba? Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang loyal yan? No. yan yung mga tapat, yung mga loyal, di ba? Sino ba yung mga yan? Yung totoo. Di ba? Yung mga totoo sa sinasabi nila, yan ang mga tapat. Yan ang mga dapat nating pagtiwalaan. Yung mga hindi nang iiwan. Yun. Pastor, paano po yung iniwan? Hindi, yung pinag-uusapan natin. Yung mga hindi nang iiwan. Ano? At yung mga mapapagkatiwalaan. Yan ang definition ng tapat na dapat nating nalalaman. Alam nyo ba na lahat ng binanggit kong iyon sa inyo, loyal, totoo, hindi nang iiwan, mapagkakatiwalaan, lahat iyon, yun ay si Lord. Amen? Diba? Kaya nga, kung babasahin natin at kung i-analyze natin yung binasa ko sa inyo sa Lamentations, sorry, hindi Ecclesiastes yun, Lamentations, yung panaghoy, ay ang sabi doon ni Jeremiah, mayroon pong definition kay Jeremiah ang katapatan ng Diyos, base doon sa verse na binasa ko sa inyo. Una, ang katapatan daw po ng Diyos ay pag-ibig at awa na walang katapusan. Okay?
Ibig sabihin, mamahalin ka ng Panginoon at bibigay ng grasya ang Panginoon sa atin ng walang katapusan. At ano pang isa? Araw-araw na pagpapakita ng habag ng Diyos sa atin. Yan ang sabi ni Jeremiah, yan ang katapatan ni Lord. Okay? Ngayong araw pong ito, ang objective ko po sa inyong lahat ay makagaya tayo ni Jeremiah, na kahit pa dumaan sa matinding problema, ay nagawa pa din niyang umasa sa katapatan ng Panginoon. Amen? Sino po ang gustong matutunan yon? Amen. Tayo po lahat ay manalangin. Can we all bow down our heads and let's pray? Panginoon, marami pong salamat kasi ngayong araw na ito, Ikaw ang magtuturo sa amin ng katapatan mo. At dahil dito, Panginoon, mabubuhay kami na punong-puno ng pag-asa at mabubuhay po kami na alam namin na ang katapatan mo ang kailangan namin sa buhay namin. Father, we love you. In Jesus' name, amen and amen. Okay, eto na. Tingnan natin kung marunong talaga tayong umasa sa katapatan ng Diyos. Sanay kasi talaga tayong mag-express, gaya ng sabi ko kanina, sa katapatan natin sa Kanya. Diba? The fact na nandito kayo tuwing linggo, pinipilit nyo kahit anong mangyari, nandito kayo pag linggo. Diba? Hindi lang kayo dahil nandito ngayong September 1, ay dahil birthday nyo. Ano? Dahil talagang tapat kayo kay Lord. Amen. Amen. Oo. It is something, yung ginagawa natin ito ay talagang alam natin na kung paano tayo mag-express ng faithfulness natin kay Lord. Ngayon nga, sabi ko sa inyo, something new. Something new kasi ang matututunan natin ngayon ay ang katapatan naman ng Diyos sa atin. Okay? Kaya tingnan natin kung marunong tayong umasa sa katapatan ng Panginoon sa atin. Ito po ang una. Ikaw daw na umaasa sa katapatan ng Panginoon ay kayang magtiwala na pananataliin kaniyang matatag sa pananampalataya hanggang sa katapusan. Okay? Ang isa daw talagang nagtitiwala sa katapatan ni Lord ay kaya niyang magtiwala na pananataliin kaniyang matatag sa kanyang pananampalataya, sa pananampalataya sa Kanya hanggang sa katapusan. Sabi sa 1 Corinthians 8, verse 1 verse 8 to 9, pananatilihin niya kayong matatag sa pananampalataya hanggang sa katapusan, upang kayo'y maging walang kapintasan sa araw ng Kanyang pagdating. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipagkaisa sa Kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Okay. Ang kaligtasan natin sa kapahamakan sa impyerno, ang pinakamatinding regalo na tinanggap natin sa Panginoon. Tama po ba ako? Amen. Diba? Yan na po ang pinakamatinding regalong natanggap natin kay Lord. Wala po yung sinabi sa regalo na ikaw ay nakapag-asawa. Wala po yung sinabi sa regalo na ikaw ay alam niyo, yung regalo na tinanggap mo na ikaw ay nagkaroon ng magandang trabaho, walang sinabi yan. Pinakamatinding regalo sa atin ni Lord is our salvation. Amen? Okay? Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw ay pupunta ng langit. Anong sagot? Ano sabi? Amen. Kala ko yung sabi depende sa iyo. Okay. Nilinaw ni Lord dun sa atin. Nilinaw ni Lord na ang regalo niya ay pupunta tayo sa langit. At yon ay destiny natin. Okay? Tayo na nananampalataya at naniniwala sa Panginoon. Pero kung hindi ka naniniwala at hindi ka nananampalataya pa sa Panginoon at hindi mo pa kilala ang Panginoon, iba ang destiny. Kagaya natin, dati, nung hindi pa natin kilala si Lord, ang destiny natin ay ano? Ang destiny natin pumunta ng impyerno. Hindi ka? Yun ang destiny natin eh. Bakit? Sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ng nagkasala ay hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. O, taas ang kamay ng hindi nagkasala. O ba, may tataas nga eh. Diba? Lahat naman tayo nagkasala, diga? Kahit pa saan daanin, kahit pa anong kabait tayo sa tingin nyo, hindi kayo nagkasala? Hindi. Nagkasala naman talaga lahat tayo. Okay?
kahirap ka mag-Tagalog, kahirap ng galing Malaysia, parang ang salita ko, hirap sa Tagalog eh. No, Malaysia lang. Opo. Galing po tayo sa PEP, di ba, naikwento ni Pastor Ito. Opo. Alam nyo, lahat tayo nagkasala, kaya lahat tayo, hindi tayo karapat-dapat sa paningin ni Lord. Yun ang totoo. Yun ang destiny natin noon pa lang. Pero nga, sabi ko nga sa inyo, may regalo ang Diyos sa atin. Okay? Ibinigay niya sa atin yung kaligtasan. Tayo, supposed to be, ay hindi pupunta ng langit. Pero pagdating sa Romans 6:23, basahin naman natin. Sabi diyan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. 'Di ba? Kung dati, dahil sa kasalanan natin, tayo pupunta sa impyerno, ang sabi ni Lord, hindi na ngayon. Dahil sabi niya, niregaluhan ko kayo. Ang regalo ko sa inyo ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Okay? So, nung dumating si Jesus Christ dito sa mundo, at siya'y namatay uli, at siya'y namatay at nabuhay uli, okay? Ang nangyari, nawala na yung destiny ng tao na pupunta ng impyerno. Nagkaroon ngayon tayo ng panibagong destiny. And that new destiny is that tayo ay dinesign ni Lord pumunta ng langit. Amen? So, malinaw ba yun? O, sige, palakpakan natin si Lord. Okay. Kasi baka nagdududa ka pa ngayon eh. Baka iniisip mo pa, baka kaya kasimba lang ng simba ay pampabawas ng kasalanan. Ano? Hindi ganon. Dahil sinigurado ni Lord na may magbabayad ng kasalanan natin. Kasi hindi natin kayang bayaran ng kasalanan natin no matter what. Wala pong sinabi sa Bible na ang kasalanan mo ay mababayaran mo kapag gumawa ka ng mabuti. Wala pong sinabing ganun. Ang sinabi po doon, malinaw na malinaw doon sa binasa ko sa inyo, na sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay ano? Ulit, ano po ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Hindi paggawa ng mabuti. Wala po kayong makikita nun sa Bible. Kaya naman maganda, dahil kung mamamatay din pala, alam nyo, pag sinabing kamatayan, hindi naman talaga nung nagkasala tayo, namatay tayo eh, diga? Buhay pa, hanggang ngayon, nandini pa, ay kanina laang naman eh, nagkasala nga eh. Nung sumakay sa tricycle, bigay itong magta-tricycle na, ito hindi nagsukli. No. Eh diba, minsan nagkakasala ka talaga eh. Ay, buhay ka pa naman. Ano ibig sabihin ng kamatayan? Ang ibig sabihin ng kamatayan na yon ay ang pagkahiwalay natin sa Panginoon. Kamatayan meaning yung destiny mo, hindi ka pupunta sa langit kundi sa impyerno. Pero sabi ni Lord, sinolusyonan ko yan. Nirigaluhan ko kayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Diba? Ngayon, paano po nangyaring si Jesus Christ? Punta tayo sa sunod na verse. John 3:16. Ito'y alam na alam nyo. Sabi dyan, sapagkat ganito na ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So anong kailangan natin gawin para pumunta tayo sa langit? Kailangan ba natin magpakabait o kailangan ba nating bayaran ng ating mga kasalanan? Sagot. Parang yun pa rin ang gusto nyo eh. Hindi, di ba? Kasi ang sagot ay upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya. So tayo na nananampalataya kay Jesus Christ, sinisigurado ng Diyos, tinanggap mo na ang regalo na ikaw ay pupunta sa langit. Amen? Amen. That's simple. Ganong kabilis yun. Ang problema, minsan ayaw ng tao yon. Gusto nila sila ang may ginagawa. Ano? Pero again, tumanggap tayo ng regalo ng kaligtasan. God loves us so much. Kaya umasa tayo na tapat si Lord na pananatilihin niya tayo sa pananampalataya na yan. No? Kasi bakit? Kasi hindi dahil na ibigay na ni Lord ang kaligtasan sa atin, ay forever ka nang ligtas. Bakit? Dahil
pwedeng mawala ang kaligtasan na minsan niyang naibigay sa atin. Paano, Pastor, mawawala iyon? Aba, merong sinabi sa verse. Hebrews 6, verse 4 to 6. Sabi po dyan, sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Di ba? So kung tayo daw ay tatalikod sa pananampalataya, ikaw na nakaranas na ng sarap sa piling ng Panginoon. Ikaw na alam mo na ikaw ay iniligtas ng Panginoon. Pero still, tumalikod ka pa sa iyong pananampalataya. Sabi dyan, ikaw daw ay mahirap nang maibalik. Pero sabi ko nga sa inyo, kung mahirap ka mang maibalik, ang sabi ni Lord, tapat ang Diyos sa atin. Di ba? Tapat siya na ang gagawa niya ng paraan na mapanatili sa atin ang pananampalataya. Di ba? So, mahirap naman po talagang makabalik na ang isang taong nakaranas na ng kaligtasan ng Panginoon at iniwan pa ito. Sa tingin nyo, kasi ang ganda nung sabi sa verse basahin ko ng buo, ha? Sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya, dati na liwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Verse 5, nakalasap na rin ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at manumbalik sapagkat muli nilang ipapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Tingnan nyo, sinabi mismo ni Lord, tayo na nakaranas na ng sarap. Ano yun? Nakalasap na ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Para bang sinasabi ni Lord, imposible na Imposible na tayo ay aalis pa sa Panginoon. Di ba? Maaring may naka-attend, maaring nakapunta sa church, pero hindi na ulit bumalik sa Panginoon. In short, hindi pa talaga yun totoong nanampalataya sa Panginoon. Di ba? Naintindihan niyo ako doon? Diba? Sila yung mga taong pwede ngang hindi bumalik. Pero ang point ko, wala namang babalikan kasi hindi naman talaga sumama. Hindi naman talaga nanampalataya sa Panginoon. Ngayon, ang sinasabi dito sa verse na ito, kagaya natin, tayong mga nandito, na kilalang kilala mo na ang Panginoon. Alam na alam mo nang siya ang tagapagligtas. Na ikaw, kakalas pa? Hihiwalay ka pa sa Panginoon? Sa tingin nyo, hihiwalay pa ba kayo sa Panginoon? After everything? Di ba? Parang hindi Kasi nga, sinasabi ni Lord yun na parang imposible na. Pero in case na talagang mapahiwalay pa, ay nako, iisa ibig sabihin noon, napakatinding brainwashan ang naranasan ng taong yon bago pa ulit kumalas sa Panginoon. Di ba? Pero, huwag kayong mag-alala. Huwag tayong mag-alala. Kasi bago pa man po dumating sa sitwasyon na iyon na tayo ay kakalas o bibitaw sa pananampalataya sa Panginoon, ay gagawa ang Diyos ng paraan para mapabalik tayo sa Kanya. Amen? Kasi balikan natin yung sabi niya dun sa verse, sa 1 Corinthians, pananatilihin niya kayong matatag sa pananampalataya hanggang katapusan. Amen? Sana naiintindihan niyo ako dito. Di ba? Ang sinasabi ko lang dito, ganitong kasimple. Ikaw na nanampalataya sa Panginoon, imposible nang kakalas ka pa. Pero in case na dumating ka sa sitwasyon ng buhay mo na may mga struggle at may mga pinagdadaanan at naiisip mong hindi maniwala sa Panginoon, ay huwag kang mag-alala. Hihilahin ka ng Diyos pabalik para maniwala muli sa Kanya. Amen? Amen? Ikaw na sinigurado na ng Diyos ang destining palangit, hindi ka na niya pababayaan pang umalis pa sa langit. Amen? Hindi ka na niya pababayaan pang bumalik sa impyerno. That is how He loves you so much. Amen? Kaya ikaw na umaasa sa katapatan ng Diyos,
dapat maniwala ka na talaga na gagawa ang Diyos ng paraan. Manatili ka lang matatag sa faith. Di ba? Hahanapin ka niya. Kahit saan ka naman lumayo hahanapin ka ng Panginoon. Kasi tapat ang Diyos sa kanyang mga anak. Naalala nyo yung storya ng lost sheep? Sabi sa Lucas 15 verse 2 to 5. Tingnan nyo, kausap ni Lord ang kanyang mga disipulo dito, narinig ni Jesus Christ ang imik ng mga Pariseyo. Kausap niya yung mga tao na wini-win ni Jesus Christ. Yan. Narinig niya yung mga imik ng mga Pariseyo. Sabi sa Lucas 15 verse 2 to 5, kaya nagreklamo ang mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan. Sinabi nila, ang taong ito'y tumatanggap ng mga makasalanan at kumakain kasama nila. Sabing gayon. Kaya kinuwentuhan sila ni Jesus. Kung kayo ay may 100 tupa at nawala ang isa, ay anong gagawin ninyo? Hindi ba't iiwanan ninyo ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa makita nyo? Maganda dun sa verse 5. At kapag nakita na ninyo, masaya ninyo itong papasanin pa uwi. Diba? Yun ang ibig sabihin ko. Kahit pa saan ka pumunta, kahit pa isipin mo magpakalayo-layo sa Panginoon dahil sa pangyayari ng buhay mo, hindi ka makakatakas sa katapatan ng Panginoon kasi hahanapin at hahanapin ka ni Lord. Amen? God will not allow that to happen. Kaya kung ako sa iyo, tinatrabaho na rin naman ni Lord ang kanyang mga anak na naliligaw. At sabi niya, kaligayahan kapag natagpuan niya. Ay kung ako sa iyo, ay wag mo nang pagtrabahuhin si Lord. Ikaw na nasa online, na nakikinig ngayon, diba? Wag mo nang pagtrabahuhin si Lord. Ikaw na nandito, nag-iisip na lumayo, wag nyo nang pagtatrabahuhin si Lord, nahahanapin ka pa. Kasama naman ang lasa ng nalayo Diba? Naranasan nyo na baga ang nalayo sa Panginoon? Buti na lang, hindi. Di ba? Parang may natawa din Okay. Buti na lang natagpuan uli. Amen? Kasi kasama ng lasa ng nalayo sa Panginoon. Di ba? Gusto nyo pag ang pagtrabahuhin pa si Lord? Kung ako sa inyo, magkusa na tayong bumalik sa tamang landas kung saan dapat. Okay? Huwag ka nang magpahanap pa. Pero kung talagang nandiyan ka na sa sitwasyon mo na ikaw ay ligaw na ngayon, huwag ka namang mag-alala. Kasi gagawa si Lord ng paraan para maibalik ka sa Kanya. And it will be His joy to find you back. Amen? Amen. Pero hindi naman basta mangyayari yon sa inyo, yung kayo'y malalayo. Hindi basta mangyayari yun. Sinasabi ko sa inyo, it will not gonna happen ng ganun-ganun lamang. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para patatagin ka sa iyong pananampalataya. Maraming paraan si Lord para tayo ay mapabalik sa ating pananampalataya. Minsan, bubuhusan ka ng sobrang pagpapala. Di ba? Alam mo yun? Kakaranas ka ng grabing blessing at talagang mapapa-hallelujah, praise the Lord ka sa blessing. Amen? Naalala ko itong si Pastora Chae, nung mga panahon na nag-i-struggle siya at estudyante pa. Sabi ko, saan ka nakuha ng pira itong batang ito? Kung ito'y nakapagpatayo ng bahay niya, ng kanyang ina, nakapagpatayo ng bahay nila. Sabi ko, saan ka nakuha ng pira ito? Ito na may part-time na teacher lamang. Sabi ko, pagka nga naman si Lord ay ang pagpapala ay binubuhos sa inyo, ay hindi ka makakabitaw Amen? Sino yung gusto yung gayon? Yung ang pagpapala ay buhos na buhos para, Lord, hindi na ako bibitaw lalo. Di ba? Amen? May mga ganun Pero may mga tao naman na hindi doon dinadaan ni Lord sa pagpapala. Kasi minsan, mga sanay sa pagpapala. Di ba? Meron naman si Lord ng mga tao na ang ginagawa niya, ang paraan niya, hinahayaan niya na yung taong yun ay makaranas ng failure. Minsan, makaranas ng frustration. At minsan, masakit pa nga mapait pang mga pangyayari sa buhay ang nangyayari. Pero minsan, kahit masakit, huwag niyong kakalimutan. Yang mga karanasang iyan ay hinayaan ng Diyos na mangyari sa atin. Bakit? Kasi nakikita niya na baka mapalayo ka. Kaya kanya dinala dyan kasi alam niya the more kang lalapit sa Kanya. Amen? When struggles
happens in your life, be in a mode of success and be in a mode of victory. Dapat nandun ka sa joyous moment niyang buhay mo. Hindi yung iiyakan mo na lang ng iiyakan ng failures mo o ang struggles mo. Bakit? Kasi iisa ang ibig sabihin nun. Kaya hinayaan ka ni Lord makaranas niyan kasi hinihila ka niyang pabalik sa Kanya. Amen? Isinasama ka niya ulit sa presensya niya. Amen? Asahan natin na hanggang dulo, may mga ganitong mangyayari sa buhay natin. At huwag kang mag-e-expect na lahat maganda. We don't want to give you wrong expectations. But we would like to tell you that things like this might happen in you. There will be shaking. Pero okay lang yung shaking na yon dahil para naman yon mapatatag ang pananampalataya mo sa Panginoon. Amen? Okay. Letter B na tayo. Huwag niyong kakalimutan niligtas na tayo ni Lord at hindi niya hahayaing mapalayo ka pa sa Kanya. Itong letter B, masaya ito. Tayo daw, ikaw daw na naniniwala na umaasa sa katapatan ng Panginoon, ay kaya mo daw maniwala na hindi mawawalan ng kabuluhan ang mga salita ng Diyos at tutupadin niya ang mga ito. Okay? Ikaw daw na umaasa sa katapatan ni Lord, yung naiintindihan mo na si Lord ay tapat at umaasa ka doon, ikaw daw ay naniniwala na lahat ng sinasabi ng Diyos ay hindi mawawalan ng kabuluhan, kundi magkakaroon ng kaganapan sa buhay mo. Amen? Basahin ko sa inyo ang verse. Napakaganda. Inyong namnamin. Isaiah 55 verse 10 to 11. Sabi dyan, ang ulan at nyebe ay mula sa itaas. Wala naman tayong nyebe, di ulan lang. At hindi bumabalik doon, hindi daw bumabalik sa taas, hanggat hindi muna nakakapagbigay ng tubig sa lupa at nakakapagpalago ng mga halaman para makapagbigay ng binhi at pagkain sa nagtatanim at sa mga tao. Ito maganda pagdating sa verse 11. Ikinumpare ni Lord doon sa isang natural act o sa isang natural event ang kanyang salita. Ang sabi niya, ganyan din ang aking mga salita. Hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isasagawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala. Amen? Nanamnam nyo ba? Amen. Tingnan nyo, ibig sabihin, walang salita si Lord na bibitawhan sa'yo, sa atin, na hindi mangyayari. Amen? Sisiguraduhin ni Lord na lahat ng pinangako sa'yo, mangyayari. Amen? Bakit? Kasi ang sabi niya, hindi pwedeng mawalan ng kabuluhan ang aking salita. Kagaling, Alam mo, marami ako na pong nakakaharap ng mga politiko. May mga politiko na talagang pag sinabi, talagang ginagawa nila yung paraan na maganap ang sinabi nila. Sabi ko, politiko ari, tao ari. Di lalo na si Lord. Pag sinabi ni Lord, imagine nyo nga naman ang sitwasyon ni Lord. Tayo sumasamba sa Kanya. Tayo naniniwala sa Kanya. Tayo nagwo-worship sa Kanya. Lahat ng kanta patungkol sa Kanya. Tapos, nagbigay ng pangako, hindi tutupadin. Sa politiko nga niluluko na ninyo. Alaya, puro pangako yan. Ilagay nyo ang posisyon ni Lord sa inyo na kapag nabigay na pangako, tas hindi tutuparin, ano naman magiging kalagayan ni Lord sa atin? Hindi na tayo maniniwala sa Kanya. Di ba? Kaya si Lord tapat. Sisiguraduhin niya na yung paniniwala natin sa Kanya ay lalong titindi kasi ang Kanyang salita hindi mawawalan ng kabuluhan. Amen? Kagaling ni Lord. Kaya magtiwala ka na kahit magtiwala ka na kung anuman ang pinangako sa iyo ni Lord, talagang panghawakan mo na. Alam mo, kahit iba pa ang nangyayari sa paligid mo, parang, Lord, parang hindi naman mangyayari yung pinangako mo Nako, akala mo lang yon. Si Lord gagawa ng paraan. Alam nyo, pagdating sa usapan patungkol sa power ng salita,
Faith po ang susi para maranasan ito. Minsan kasi, ang dami nating salitang tinatanggap, naririnig, kinukuha, hindi naman natin pinaniniwalaan. Mahirap yun. Kasi ang sabi ni Lord, kapag nagbitaw siya ng salita sa iyo, kailangan paniwalaan mo. Kasi kung hindi mo yung paniniwalaan at aasahan mo na dadating sa iyo, ay hindi yun mangyayari. Di ba? Walang salita si Lord na hindi mangyayari. Di ba? Sinisigurado ko sa inyo. Kaya pag nagbitaw ng salita sa inyo, paniwalaan nyo na agad. Kasi yun ang susi para mabilis na dumating ang pagpapala nyo. Amen? Okay. Paniniwala po ang kakambal ng pananampalataya. Kaya kapag tumigil na ang paniniwala, ay titigil na din ang pananampalataya. Don't forget that. Paniniwala ang kakambal ng pananampalataya. Basta nawala na ang iyong paniniwala, mawawala na rin ang iyong pananampalataya. Kaya kailangan kung anuman ang salitang ibibigay sa iyo ni Lord, paniniwalaan mo at panghahawakan mo. Huwag kang basta magpapalit. Ay, hindi yata para sa akin. Ay, hindi yata ngayon ang timing. Hindi ganun. Ang kawalan ng pananampalataya ang kalaban nating mga Kristiyano para maranasan ang pagpapala na kalakip ng salita ni Lord. Alam ko, there are times in our lives na parang nararanasan natin yung nawawala ang tiwala natin sa salita ng Diyos. Pero ang sabi ni Lord ay siya ang magpapatibay nun at hindi niya hahayaan na mawalan ng kabuluhan. Kaya mag-expect tayo na no matter what, ay mangyayari ang salita ng Diyos. Kaya, bago pa man tayo pumunta sa sitwasyon na tayo naniniwala at nananampalataya sa salita ng Diyos, siguraduhin muna natin na meron tayong salitang pinanghahawakan. Eh baka naman, ikaw, bakit gayon? Pinagpapalang maigi, biga naman ako'y hindi. Ilang taon na tayong na-attend diyan sa JA1 na iyan? Bakit yung ating kasabay, isang taon pa lang may pinagpala na, yung tayo 6 na taon ay wala pa? Panay ang kumpara mo. Magkaiba kayo ng takbuhin sa Panginoon eh. Siya, may pinanghahawakan salita, ikaw, husto ka lang sa attend. Ang hanap mo'y donut. Hindi ka? Ang hanap mo ay September 1, birthday. Hindi ka? Baka nandun ka pa sa sitwasyon na yun eh. Wala namang problema kung nandun ka. Mahalaga, nakakarinig ka ng salita. Pero kailangan lumevel up ka. Kailangan may salita kang pinanghahawakan. Di ba? Kaya kailangan punuin mo ang sarili mo ng salita ng Diyos. Every day in your life, fill your life with the Word of God. Sabi nga nung isa kong nakita ni Hiding post sa Pinterest, sabi dyan, if you don't fill your mind with the Word of God, the enemy will fill it with fear, anxiety, stress, worry, and temptation. Ito mo nga naman. Kaya kung ako sa inyo, baka kaya ka na-stress, kaya ka nalulungkot, kaya ka nagwo-worry, kaya ka natatempt na magkasala, ay baka hindi ka naman naglalagay ng salita, ay usap tayo ng usap na manampalataya sa salita, ay wala ka naman palang binabasang salita. Magaling na yung maliwanag. Sabihin mo sa katabi mo, simula ngayon, mag-iipon na tayo ng salita. Iyan. Amen. Kasi kailangan may panghahawakan tayo. Kasi baliwala ang katuruang ito kung wala kang panghahawakang salita. Ngayon, kung meron ka ng hawak na salita, ito naman ang tanong. Pastor, may hawak naman akong salita pero nangyayari talaga nawawalan ako ng tiwala sa salita ng Diyos. Well, may mga ilang dahilan. Ang ibang dahilan daw po ay dahil naiinip. Kaya nawawala ng tiwala sa pangako ni Lord sa kanya, ay naiinip sa pagdating ng pangakong iyon. At dahil inip na, ay nakakapag-isip na ng kung ano-anong mga dahilan. Okay? Naiisip na, minsan, mali yata ang timing ko ng paghingi sa Panginoon na. Diba? Kung ano-anong naiisip natin, parang hindi yata para sa akin ito. Diba? O minsan naman, nagdududa kung kalooban ba ni Lord ang kanyang hiningi. Parang hindi yata kalooban ni Lord yun sa akin. Katagal ko nang hiningi, hindi pa nadating.
Alam mo, pag nagsimula ka talagang magduda, ibig sabihin, hindi ka na nagtitiwala sa katapatan ng Panginoon. Hindi ka nagtitiwala sa katapatan ng salita ng Panginoon. Okay? Lord, will mo ba talagang makapag-abroad ako? Lord, will mo ba talagang makapag-asawa ako? Iyon. Ang tagal na, Lord eh. Umattend ako dito sa JA1, 16 years old. Hanggang ngayon, 34 na ako, wala pa. Ang tagal, Lord. Hindi ko po alam, Lord, kung kulang ang itsura ko o ano baga. O kulang lang po ang lalaki sa simbahan. Bakit po ganun, Lord? Ba't wala pa? Hindi, minsan, di ba, napapaisip ka, alam mo, kung may pangako kang pinanghahawakan, yan ay magaganap. Amen? Amen. Sige, palakpakan mo si Lord. Meron naman mga tao na pagod ng umasa. Pastor, ilang pangako na naman eh? Nakakailan na. Bibinggo na si Lord sa akin. Nakakailan na po eh. Yung ilang beses ka nang umasa. Lalo na kung sa tao ka naasa. Ayun, sigurado ako sa inyo, bibinggo yon. Anong tawag sa binggong yon? Yung lahat na? Blackout. Oo, yun. Makaka-blackout ka pag sa tao ka umasa. Dahil talaga ang mga yan, ang tendency ay ikaw ay paasahin at hindi lang mangyari. Ano? Pero kay Lord, huwag kang mag-alala. Unang bola pa lamang, bingo ka na. Amen? Amen? Hindi nga puro bingo na papag-usapan. Puro bingo ang imbitasyon sa akin eh. Napapagod ng umasa. Alam nyo, minsan naiinip, nagdududa, o napapagod ka na ba talagang magtiwala? Huwag niyong kakalimutan ha. Ang sabi ni Lord sa verse, binabalikan ko lang kayo. Sabi niya, hindi mawawalan ng kabuluhan ang aking mga salita. Amen? Sige, palakpakan mo si Lord. Kaya mag-e-expect tayo na no matter what, maniniwala ka na may mangyayari sa pangako ni Lord sa'yo. Okay? Tingnan nyo, are, ha? Baka kayo duda pa. Tingnan nyo, are. Ang mga Israelita, nabigyan niya ng Diyos ng pangako na aalisin sila sa Egypt kasi hiningi naman nila yung kay Lord eh. Nagpray ang mga Israelita nung sila ay slave ng Egypt na Lord, palayain nyo na kami din eh. Siyempre si Lord gumawa ng paraan. Hiningi eh. Nagbitaw si Lord ng pangako. Aalisin ko kayo dyan at dadalhin ko kayo sa lupang pangako. Alam niyo yun, diga? Ito ngayon, sa pangyayari. Sa paraan ng Diyos, sa pagdadala sa kanila sa lupang pangako, pinadaan ni Lord sila sa desert. Pinadaan. So, inalis sila doon. 15 days pa lamang, ha? 15 days pa lamang. Unang araw, sila ay nag-celebrate ng sobra. Sobra silang masaya ang mga Egyptians. Imagine nyo, napanood nyo gayong sining yun, yung 10 Commandments, favorite nyo ni Tito Bude. Yun ay yung hinabol sila ng mga Ehipto, tapos hinati ni Lord ang dagat na pula. Diga, alam niyo yun? Tapos nakadaan sila, tapos nung ang mga Egyptians na nadating, bumalik yung dagat. Di kaganda. Kung ikaw yun, celebrate ka. Ay, talagang totoo ang Panginoon sa salita niya. Diga, talagang tunay, talagang pinagtagumpay tayo. 15 days after, habang sila ay naglalakad sa ilang, medyo nauubusan na ng pagkain. Tingnan nyo ang mga tao kung paano magreklamo kay Lord. Parehong-pareho natin. Okay? Basahin natin, Exodus 16 verse 2-4. Doon sa ilang, okay, nagreklamo ang lahat ng mga Israelita kay Moises at Aaron. Sinabi nila, ay, mga batang ganyan, mabuti pang pinatay na lang kami ng Panginoon sa Ehipto eh. Doon, kahit paano, nakakakain kami ng karne at ng lahat ng pagkain na gusto namin. Pero dinala niya kami rito sa ilang para patayin kaming lahat sa gutom. Tingnan nyo kagaling magreklamo, ano? Katatapos-tapos lang, 15 days ago, katatapos-tapos lang ng victory. Ay nakaramdam lang ng gutom, galit na agad kay Lord eh. Di pareho natin. Lord, gutom na. Katagal ka naman si pastor mag-preach.
Alam mo yun, minsan napapareklamo tayo. Pero alam niyo maganda kay Lord? Kahit pagaano tayo kareklamo, dahil siya ay may pangako sa atin, dahil siya ay may salitang binitawan, at hindi ito dapat mawala ng kabuluhan, sabi niya sa pagdating sa verse 4, pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, makinig ka, magpapaulan ako ng pagkain mula sa langit para sa inyo. Imagine niyo yung pangakong yun, ano? Saan ka magkakatala? Imagine niyo, nasaan ka sila? Sila'y nasa desert? Paano magkakaroon ng pagkain sa desert? Anong kakainin? Binanging buhangin. Ano? Anong kakainin sa desert? Okay, sinangag na buhangin. Okay. Ay, anong kakainin ng mga yun doon? Ay, pero ang sabi ni Lord, magpapaulan ako ng pagpapala. Oo, ng pagkain. Ang ito pa maganda, hindi isang araw. Mga gutom-gutom, sabi ni Lord, mga gutom-gutom kayo dyan. Oh, bawat araw, mangunguha ang mga Israelita ng pagkain nila sa araw na iyon. Sabi ko, kakatinding mga ako nitong si Lord, kakatinding gumawa ng katotohanan sa kanyang sinabi. Magpapaulan ng pagkain At alam nyo na ang nangyari. Everything is history. Pagdating ng umaga, ay magkakaroon ng hamog, at yung hamog ay magiging mana o sa alam natin ay tinapay. Alam niyo guys, istorya noon? Kami lang yata nakakaalam. Hindi niyo napanood. Yun ginawa ni Lord na sa isang imposibleng lugar, kagaya ng disyerto, ay nag-provide siya ng mana. Di ba? Alam niyo, maganda kay Lord. Basta lang magawa niya ng paraan na yung salita niya hindi mawala ng kabuluhan, kahit sa anong paraan, gagawan niya ito ng sitwasyon na ikaw ay magkakaroon ng katuparan yung kanyang sinabi. Diga? So ano man ang sitwasyon ng buhay mo, hindi mo man makita kung paano mababayaran ang utang mo. Ang sabi ni Lord, ay di mo ka iniisip kung paano mababayaran, basta yan ay mababayaran. Oo, diga? Yun lang man ang sinasabi ni Lord Bakit mo hahanapin ang lutuin sa disyerto? Ay kaya ko namang gumawa ng hamog na pambayad ng utang mo. Amen? Kagaling ni Lord. Di ba? Alam nyo, that's how beautiful God's word is kung iisipin nyo. Sabi ko kami po ay nabiyayaan ni Lord na makarating sa Kuala Lumpur. Doon po sa Malaysia, meron po doon lugar na tinatawag Genting Highlands. Sasakay po kayo ng cable car. Kasama ko po doon si Kuya Atoy na habang sakay sa cable car ay nangangatog ang tuhod. Opo. Ayan po. Ang taas po talaga. Nung kami pabalik na, nako, ano gahong pagkakafag? Alam niyo yung hamog na sinasabi din talaga parang nasa Tagaytay tayo at Bagyo, yung hindi mo na makitang kahit ano. Gayon din ho. Alam niyo, naghanap akong tinapay. Sabi ko, baka may mana din Baka din may mana. Ginawa na ni Lord yun Pero alam nyo, maganda kay Lord. Ang salita niya ng hamog at mana ay nung panahong iyon lamang. Ngayong panahong ito, hindi. Ibig sabihin, talagang yung pangako ni Lord sa kanila, talagang ginawan lang ni Lord ng paraan para mangyari at wag lang mawalan ng kabuluhan ang salita niya. Gumawa siya ng milagro. Ibig sabihin ko, ngayon, sa panahon ng buhay mo, kayang-kayang gawin ni Lord gumawa ng milagro. Ano? Hindi na ako nakakita ng mana uli Noon lang talaga yon. Imagine nyo kung yun ay nagiging mana, di wala na yun. Walang dating sa atin, parang anong nangyari, it's just a natural event. It's just a normal event. Hindi naman normal No? Gagawa si Lord ng mga abnormal na bagay sa buhay mo para lang yung salita niya ay magkaroon ng kabuluhan. Amen? Amen. Kagaling. Kaya ang challenge, huwag kang bibitaw sa paniniwala sa salita ni Lord sa iyo. Kahit pa anong sitwasyon ng buhay mo, dahil hindi pwedeng mawalan ng kabuluhan ang salita niya. Amen? Naalala ko po ang kwento na testimony ni Diana. Nandiyan ba si Diana Nakor? Taas kamay, Diana. Nandiyan ka. Ayun! Nandun nga. Hinahanap kita sa sobrang likod. Na-extend na nga pala ang church natin. Si Diana. Alam niyo po si Diana. Yan po ay isang guro. Teacher ka nga, Diana, di ba? So,
ang isang guru po, kailangan po nagmamasters yan para po ma-establish ang kanyang pagiging guro at sa kanyang trabaho. Noong 2016, nagsimula po siyang mag-enroll ng kanyang masteral. Ang isang masteral po, should be finished within 2 years. Yun po yun, should be. Pero marami po ay hindi maabot sa 2 years dahil napapasipag ang iba. Ngayon po, sa kanyang pag-aaral, may comprehensive exam yon. So noong 2019, nag-start siyang mag-compre. Pero, hindi pinalad. So, 2020 pa siya nakapasa. So yung 2016, na dapat tapos ng 2018, 2020, nakapasa pa lang sa comprehensive exam. Hindi pa tapos. Dahil may thesis pa ho iyon. Ngayon, nag-start na siyang mag-enroll sa thesis nung nakapasa na siya sa compre. Ang kaso nyo, yung school na napasukan niya ay siniseryoso ang thesis. Meron po kasing mga school na pwede ka nang makatapos ng thesis ng gayong-gayon na laang. Pero itong school na pinasukan niya, na gustong-gusto niya na doon siya makakagraduate, ay seryoso doon ang thesis. So sa madalit sabi, nakalimang enroll po siya sa thesis writing. Hindi niya matapos-tapos. Ano po? Pero meron po siyang word na pinanghawakan kay Lord. Ang pinanghawakan niya is John 14:13. Kaya sabi ko sa inyo, dapat may salita kayong pinanghawakan. At ang sabi doon ay anuman daw ang hilingin mo sa pangalan ng Panginoon, ito ay magkakaroon ng kaganapan. Yan. So yan ang kanyang pinanghahawakan. Hiniling ko yun sa iyo, Lord. Ay hindi lang niya nalinaw kay Lord, ay kung gaano katagal bago manganap. Ano? Yun lang, Diana, hindi kayo nagkasundo ni Lord. Pero ang sabi ni Lord, tutuparin ko naman. Biyaya po ni Lord mula 2016, 2024, ngayon lang po siya nakatapos ng kanyang masters. Pero ang puntos ko ay ito. Maaaring there were times in her life na talagang nagdududa na siya kung talaga bagang matatapos na ito. Pero natapos dahil ang sabi ni Lord ay hindi pwedeng mabaliwala ang kanyang pangako. Amen? Amen? Congratulations, Master Diana. Ikaw ay isa ng master. Amen? So again, huwag niyong kakalimutan. Tayo na mga umaasa sa katapatan ng Lord, alam natin na hindi hahayaan ng Diyos na ang kanyang salita ay mabaliwala. Amen? O huli na. Number 3. Ikaw na umaasa sa katapatan ng Diyos ay kaya mong maniwala na talagang walang imposible kay Lord. Amen? Lucas 1 verse 35 to 37. Sumagot ang anghel. Sabi niya, sa iyo ang banal na spirito at lililiman ka ng kanyang kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos. Si Maria po ang kausap din. Maging ang kamag-anak mong si Elizabeth ay buntis din sa kabila ng kanyang katandaan. Alam ng lahat na baog siya, pero 6 na buwan na siyang buntis ngayon sapagkat walang imposible sa Diyos. Ginamit ng anghel kay Maria ang testimony ni Elizabeth para maniwala si Maria. Diga? Kasi imposible talaga yung kay Maria I-position nyo ang sarili nyo na kayo si Maria. Wala kang asawa. May jowa. Okay. Pero ang sabi ni Lord sa kanya, ikaw ay mabubuntis, pero walang pagtatalik. Paano iyong? Basta, ikaw ay mabubuntis, at ang ipagbubuntis mo ay ang Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos. Kung ikaw yung babae, maniniwala ka ga? Ay, jowa muna. Asawa muna. Diba? Bago ako magbuntis. Diba? Hindi Kaya anong ginawa ng anghel kay Maria? Alam niyang baka hindi maniwala, binigyan niya ng testimony. Sino ang testimony ginamit? Yung pinsan niyang si Elizabeth. At ang sabi niya, yan niyang si Elizabeth, ay alam mong baog. Alam mong baog yan?
ay binuntis ng Panginoon. Hinayaan ng Lord na mabuntis. Ay 6 months ng buntis. Eh, ikaw pa naman. Hindi ka naman baog. Yun nga lang, wala lang ang pagtatalik. Pero mabubuntis ka. At ang sabi, walang imposible kay Lord. Amen? Ngayon, ang tanong ko, ikaw na nandito at matagal nang naniniwala sa Panginoon, ilang Elizabeth ang gagamitin ni Lord sa'yo bago ka maniwala na ang isang imposibleng bagay ay pwedeng mangyari sa'yo? Diba? Ilang testimonies pa ba ang dapat naming ikwento sa inyo? Ilang istorya pa ba ng mga imposibleng bagay ang nangyari sa buhay ng iba na magaganap din sa atin bago natin ito paniwalaan? Diba? Huwag na sana tayong dumating sa ganung sitwasyon na talagang maghahanap pa tayo ng kwento bago ka maniwala. Ngayon pa lang, paniwalaan mo na ang isang bagay na imposible pwedeng mangyari sa'yo. Amen? Sige, ikaw kwento ko sa inyo. Nandini si Jonalyn. Jonalyn, kumare. Yan. Si Jonalyn Vergara. Bulaklak Vergara. Yan po ay matagal nang nagtatrabaho sa Nestle, Philippines. Babasahin ko po ang kanyang sitwasyon. Nasaan gayon? Sana makita ko agad. Wait lang ha. Are, ito. People's News sa Nestle. Engineering Department. Okay. Sabi dyan, we are pleased to announce the promotion of Jonah Vergara as General Engineering Services Head and Engineering Compliance Lead. Effective July 16, 2024, she will continue to lead the technical store and will still report directly to the undersigned. Sabi dyan, Jonah started her career in Nestle Tanawan last October 2011. So 2011 po siya nag-start sa Nestle. After 13 years, siya po ay nabigyan ng promotion. Ngayon, ang promotion po sa kanyang ibinigay ay head ng engineering services. Tanungin niyo po ako kung si Jonalyn po ay isang engineer. Engineer po ba si Jonalyn? Ang sagot, hindi po. Papaano mangyayari na ang isang tao na hindi naman engineer sa isang malaking kumpanya ay head ng isang engineering compliance department? Kakaiba yun. Diga, ang isang bagay na imposible ay pwedeng posible sa ating Panginoon. Amen. Gusto nyo pa ng maraming testimony? Amen daw eh. Amen. Aba, itong aking kapatid, si Konsehal Joas at ang aking sister-in-law ni si Baya. Abay, pagkakatagal na mga yan, nag-intay ng anak. 7 years bago dumating ang anak. Nag-try nang magpa-check up. Talagang malaman lamang kung magkakaanak baga o wala. Eh sabi ko, paano gayan? Eh meron pa namang history sa pamilya na may ilan kaming tiyo, pinsan, na hindi nagkakaanak. Alam mo, pwede ka na minsan mapaisip na, baka nga. Eh pero alam nyo, magaling yung mag-asawang yon. May pinanghawakang salita. Ang salita nila ay yung sa Ecclesiastes, ang sabi, in His time, God will do it. Sa kanyang tamang panahon. Aba, ibiyaya ni Lord, after 7 years, nagkaanak. Abay, hindi pa nakakadalawang taon ng anak, ay may kasunod na. Ay pagkakagaling, ganon kagaling kumilo si Lord sa mga bagay na sa tingin natin ay imposible, ay pwedeng posible. Amen? Ikaw ngayon, ano sa tingin mo yung mga imposible sa'yo? Imposibleng mangyari sa'yo. Ano yung sitwasyon ng buhay mo ngayon na nakikita mo, naku, parang wala nang pag-angat ang buhay namin. Ay sa pangkal ng tatay ko. Ay ang nanay ko na may garnina, ay di ako na lamang. Alam mo yun, minsan nakikita mong ganun, pero alam mo, huwag kang mag-alala.
Tingin mo lang ang imposible. Sa mata ng Diyos, walang imposible. Amen? Amen? Worship team. Oo. Alam nyo, marami tayong narinig ngayong araw na ito. Marami tayong natutunan ngayong araw na ito. Pero isang bagay ang huwag niyong kakalimutan, na ang Diyos tapat sa atin. Amen? Amen? Kaya dapat umasa tayo sa katapatan ng ating Panginoon. Amen. Uulitin ko sa inyo ang sinabi ni Jeremiah sa Panaghoy 3 verse 21 to 23. Sabi niya, sa gitna ng mga pangyayari sa aking buhay, sa mga nakita ko sa aking paligid, na sa tingin ko'y wala ng pag-asa, nanunumbalik ang pag-asa ko, sabi niya, kapag naaalala ko ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw, ipinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Amen. Dakila. Dakila. Dakila ka. Alam nyo, aawitan natin si Lord ngayon. And we're going to express our belief na dakila ang Panginoon sa pagkanta natin ng kantang ito. Ang Panginoon, dakila ang katapatan niya. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, purihin ka. Alam nyo, alam ko na may pangako sa inyo ang Panginoon. Alam ko na may pinanghahawakan kayong pangako at salita ng Diyos. Ito ang isang bagay na wag nating kakalimutan. Dakila ang Panginoon. Gagawan niya ng paraan na hindi mawalan ng kabuluhan ang pangakong iyon. Amen? Kaya ngayon, ulitin mo ngayon sa Panginoon yung pangakong iyon. Kung ito'y hindi mo pa nakukuha, ulitin mo uli. Kasi gusto ni Lord marinig at sabihin sa iyo na anak, hindi mawawalan ng kabuluhan yan. Gagawa ako ng paraan para maganap yan. Come on. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, purihin ka. Dakila ka, dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, purihin ka. May hinihingi kang imposible sa Panginoon, papatunayan ng Diyos sa iyo, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Sige, sabihin mo sa Panginoon kung gaano kadakila ang Panginoon. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, purihin ka. Yes, Lord, dakila
nyo, nagkakaroon kayo ng takot, nagkakaroon kayo ng worry, baka akala nyo kayo ay mapalayo sa Panginoon. Na nag-iisip kayo, baka iwanan kayo ng Panginoon. Pero ang sabi niya, anak, hahanapin ko ikaw. Iiwanan ko ang 99, makita ka lamang. Iiwanan ko ang iba, makasama ka lamang. Ganon kadakila si Lord sa'yo. Dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, purihin ka. Dakila ka, dakila ka, lahat ay aawitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, pagkat dakila ka, O Diyos, pagkat dakila ka, O Diyos, purihin ka. Thank you, Lord. Dakila ka at hayaan mo na bawat isa sa amin na nandito ay patuloy na aasa sa iyong katapatan. In Jesus' name, amen and amen.